sarili kong ina. Malaki ang kita, isang buka. Libo ang halaga. Hello Ate Vine. Natutuwa ako sa mga nag-send sa'yo ng letter, nakakaaliw. Sana mapansin mo rin ang letter ko, at sana wag naman dumami ang mga basher ko, kasi hindi na yan tatalab sa akin, manhid na ito Ate Vine. Pero naiinggit kasi ako sa mga napapanood ko eh. Start na tayo Ate Vine, sabi nila like mother like daughter, siguro nga oo may ganon. Dalawa kaming magkapatid, parehas pang babae. Ang tanda ko sa kapatid ko ay 10 taon, magkaiba kami ng tatay, kasi nanay ko ay isang bearang babae. 15 pa lang ako nung sinasama na ako ng nanay ko sa bar, sabi pa niya hindi pag-aaral ang sagot sa kahirapan, kundi sa bar, basta biniyayaan ka ng ganda at alindog, swerte mo na, dahil puro VIP ang mga customers, dahil parang nasisilaw ako sa pera, gusto ko ng bagong damit, sapatos, at kung ano-ano pa, ay pumasok ako sa bar, dahil ayaw naman akong bigyan ng nanay ko ng pambili, ang nanay ko ang humanap ng customer ko. Akala ko madali lang ang lahat, noong unang isa lang ako, inabutan na agad ako ng 2,000, at tuwang-tuwa naman ako. Isang 40 years old na negosyante, ang nakona sa akin, sobrang sakit, at pinagawa. Iyak ako ng iyak, nagkasakit pa ako noon ng 1 linggo, at doon ko naunawaan, na hindi pala madali kumita ng pera, kabaligtaran sa sinasabi ng nanay ko. Pero makalipas ang 1 buwan easy na lang akong muli, at doon ay mas matindi pa ang nangyari sa akin. Hanggang sa sanay na rin ako na ganun ang ginagawa sa akin. Ang kapatid ko noon ay nag-aaral. Kaya hindi ko siya pinapapunta ng bar, kahit sinasabi ng nanay ko, na ipapasok niya rin ang kapatid ko. Para daw hindi palamunin sa bahay, ay hindi ako pumayag, sabi ko ako ang magpapaaral sa kapatid ko, at magpapakain. Wag lang niya dalhin sa bar, dodoblihin ko daw ang aking trabaho, kapalit ng hindi pagpunta ng kapatid ko sa bar. Doble kayod ako, kahit wasak na ang pechay ko, at pagkatao ko tinanggap ko ang lahat, dahil iyon na ang buhay ko. Iniisip ko lang makatapos lang ng pag-aaral ang kapatid ko, ay pwede na akong tumigil, at lalayo kami sa lugar na ito. Kinausap ko rin ang kapatid ko na magsumikap mag-aral, para makaalis kami sa puder ng nanay namin. Nag-aral ang kapatid ko ng nursing. Hindi naglaon siya ay nakagraduate, at walang paglagyan ng saya ko. Dahil pasado sa bar exam, kaya nagkaroon siya agad ng trabaho. Habang nagtatrabaho, ay nag-apply siya sa Amerika, dahil malaking pera ang kailangan niya, ay sige pa rin ang kayod ko sa bar, kahit ako. Hanggang isang araw dumating na ang pinakahihintay namin, ang pag-alis ng kapatid ko. Hindi naman siya nakalimot sa akin. 6 na buwan pa lang ay agad na akong nag-asikaso ng mga requirements ko, para sumunod sa kanya, hindi madali dahil wala akong pinag-aralan, mahirap makipag-usap ng English pero kinaya ko, nakaalis ako, at hindi alam ng nanay namin na sa Amerika kami nakarating, nagtrabaho ako bilang caregiver sa bahay. Masaya kaming namuhay dito, at nakapag-asawa na rin kami ng kapatid ko dito. Nabalitaan na lang namin pumanaw ang aming ina sa sakit na cancer sa mattress. Kahit ano mangyari, nanay pa rin naman namin siya, kaya umuwi kami, at inasikaso namin ang himpilan niya.